Inilahat ng isang testigo sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang mga ginawang pagpatay ng umano'y Davao Death Squad sa Davao City. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa floor. Muling pinagpapatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights and Public Order and Dangerous Drugs sa mga umanay kaso na extrajudicial killings at summary execution sa bansa. Iniharap na floor ngayong araw dito sa Senado si Edgar Matubato, ang ikatlong testigo sa pagdinig. Inalahad ni Matubato na miyembro siya ng umanay tinaguriang Davao Death Squad na inuutusan ni dating Davao Mayor at ngayon Presidente Rodrigo Duterte na pumatay ng mga tao sa lungsod. Aniya na susweldohan siya ng Davao City Hall bilang ghost employee noon. Kasama niya sa Davao Death Squad ang ilang rebel detainees na pawang mga kaibigan niya ni President Duterte. Ayon kay Bato-Bato, mula 1998 hanggang 2013 ay pumapatay niya siya ng mga taong itinuturo at ipinag-uutos ni President Duterte at ang kanyang anak na ngayon Davao Vice Mayor Paulo Duterte. Kabilang niya sa mga pinatay nila sa operasyon ay ang mga supporter noon ni Prospero Nograles na nakatunggali ni President Duterte sa pagka-alkalde ng Davao noong 2010. Pinatay din niya nila ang 4 na babae na pinaghihinalaan na drug pusher noon. Pati na rin ang ilan sa mga nakaalita ni Paulo Duterte kasama ang isang binata na nangangalang Richard King, isang LTO fixer noong 2013, pati na rin ang kasintahan ng kapatid ni Duterte na si Jocelyn Duterte at isang foreigner na nangangalang Sally Macdum. Ayon sa testigo, madalas nilang dinadala ang mga pinapatay sa island city of Samar at saka sinachap-chap. Nilalagyan ng simento sa tiyan at saka tinatapon sa ilog o sa kalsada. Meron rin silang kidnapper na pinakain nila sa buhay at taong 2007 bilang pagtotorture sa kanya. Isa rin sa mga nabanggit kanina ay ang pagpatay din ng grupo sa radyo commentator na si Jun Pala taong 2013 dahil anya sa pagiging kritiko nito kinoon Mayor Duterte. Mismo si President Duterte naman ang pumatay naman sa isang NBI agent na may apelyidong Amizola taong 1993 ayon sa testigo. Ayon pa kay Matubato ay suportado ng pulisya ng Davao ang kanilang mga pagpatay. Ayon nga sa kanya o binanggit pa niya kanina, nakasama pa niya nila sa naging operasyon si ngayoy PNP Chief Ronald de la Rosa na nooy bahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force ng Davao. Kasama rin nila sa naging operasyon ang ngayoy Direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Dante Gueran na muling malapit na kaibigan rin ni President Duterte. Sinabi rin ito na kalimitan, nililinis sa mga polis ang kanilang mga operasyon dahil madalas nilang nilalagyan ng baril ang katawan ng mga biktima upang magmukha ng laban nito. Ayon sa testigo, napilitan na siya lumantad ngayon sa publiko dahil sa banta sa kanyang buhay. Aniya na pag-alaman niyang ipinag-utos na ng pamilya Duterte na siya ipaligpit para mapigilan na siyang magsalita. Lumapit niya siya sa Commission on Human Rights o CHR taong 2014 pero sinabi nitong hindi siya maaaring protektahan ng ahensya. Bagaman napailalim na siya o napaisailalim na siya sa Witness Protection Program na Department of Justice noon ay umalis siya matapos manalo si Duterte bilang Pangulo ng Bansa. Samantala dahil sa lawak ng testimonya ni Bato-Bato at dahil sa mga idinadawit na rin niya mga pangalan sa kanilang mga naging operasyon noon sa Davao ay minungkahi na kanina sa pagdinig na irekomenda nga ng Senado sa Department of Justice na isailalim na siya sa Witness Protection Program. Samantala, nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga oras na ito yung pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights at inaasahan natin na hanggang mamayang hapon ay magpapatuloy ito dahil ngayong araw naman ay Thursday, wala tayong plenary session sa Senado. Floor? Aming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado.